Mayong aga sa atong nga tanan. Salamat sa Ginoo sang sininga kay gaynan liwat ni kita mga pamalandong sang iyang pulong. Gani subong nga tion, magapadayon kita sa aton nga pagtuon diri sa Book of Ecclesiastes, chapter 7. Kaga pagkabasahon ko liwat ang verse 1 sa sininga chapter 7. Ecclesiastes 7 verse 1, the Word of God says, "A good name is better than precious ointment, and a day of death than the day of one's birth." May the Lord bless the reading of His Word. Ang ini nga pagtuon, magapadayon ini sa aton ginatun-an, nagligad, amo ang honor is better than luxury. Kaga makita naton diri ang pagpanumdum sa gihapon, especially sa second part sa sining Ecclesiastes chapter 7 verse 1. Naging mention dira, and the day of death than the day of one's birth. Kung aton ma-observe, initanan na comparison sa nga duha ka bagay nga realidad sa aton nga pagkabuhi. Kaga una gid makita naton diri that the day of death than the day of one's birth is better. Kag ang pamangkot diri paano ini ayhan o kung ano ang panghuna-una sang preacher. Kaya sa aton nga simple nga panguna-una, the day of one's death, again mentioned, is better than the day in which they were born. Actually, kung tanaw naton sa aton nga panyimpos ubong, damo sa nag-rejoice kung may ara sang may ginabunag. Dugang sa panimalay o kung gina-expect sang family nga ini, may ara gid sang dako nga pagpakamayo nga igadulot sa panimalay, especially kung ang ini nga bag-o nga ginbunag mangin successful, not only sa physical niya nga success but much more sa spiritual nga bahin, magapadayon sa nga panimalay sa pag-alagad sa Ginoo. But then very interesting kay ginhambal diri sang preacher siya, nami pa ang adlaw sang kamatayon o kung sang tion nga may napatay better than the day in which they were born. Of course, sa aton, this assumes one has first made a good name for themselves. But ang mamangkot, baladri kita mag-dwell sa malipot nga tinion. Paano ini? Ano ang direksyon sa ginahambal diri sang preacher, sang pulong sa Ginoo? Ang una makita naton diri that the day of one's birth is the beginning of many sorrows. But sa kay Job diri, as Job observed and even cursed the day of his birth. Tanaw naton diri sa book of Job chapter 14 verse 1. It mentioned diri, man who is born of woman is of few days and full of trouble. Sabi no? Kung tanaw naton ang kamatayon sa mga nagtuo sa Ginoo, of course, that is the moment nga musulin magasugod ang wala sang katapusan nga kalipay, knowing nga ang pagkakadtuan sang tao nga nagakilala sa Ginoo langit, kaga maga-experience sila nga tawag nga perfectness. Ang kabuhi iya nga bag-o lang iya gintuga, damo pa siya sa pag-aagyan. In fact, kung aton tanawon, bisan gani ang kalibutanon ng mga butang, kung hindi siya mabinantayanon, iya na may experience. Kag ang kalibutan, very deceiving it. Iya nga ipakita, iya nga ipalinton nga maayo ang ihatag. And yet, kung makita naton, it's full of sorrow, full of struggle, destruction. Kaga in chapter 3 verses 1 to 3, after this Job opened his mouth and cursed the day of his birth. And Job spoke and said, "May the day perish on which I was born, and the night in which it was said, a male child is conceived." That's reality. That's reality. Not only sa kay Job, makita naton diri, but sa kay Jeremiah. In Jeremiah chapter 20, nakita naton dira in verses 14 down to 16, "Cursed be the day in which I was born. Let the day not be blessed in which my mother bore me. Let the man be cursed who brought news to my father, saying,
A male child has been born to you, making him very glad. And let that man be like the cities which the Lord overthrew. So kung makita naton bala, ang ini nga panghuna-una, aton ini naagyan, kag aton ini na-experiensyahan. Pilayan sa aton makahambal, kung ano nga mga butang, ako sa diin, na-experiensya naton nga kabudlay gid ang magkabuhi. Pero ano katamis magkabuhi, especially kung ang kabuhi sang tao ara sa Ginoo. May kabudlayan man, may mga struggle man, and yet behind sa imo una ang kabalo ka that someone is willing to help, is available. In fact, not only available nga upod sa imo sa sana nga struggle, but available to give you some things ako sa diin ma-amaze ka gid. Nahambal niya bala sa Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. And second, makita natin rin, but for the righteous, take note of this, but for the righteous, the day of one's death is the beginning of eternal bliss. Ang kumangkot subong, sa tion ayhan nga kwaon kita sa Ginoo, kita ang ara sa sitwasyon sa katawag nga kamatayon, isa bala ikaw nga maghambal. It is a blessing to experience physical death. Knowing nga kumatapos ang kabuhi naton rin sa kalibutan, sa aton nga pagtuko pagkilala sa Ginoo, mag-enjoy kita sa oras sa katapusan. What we read and what we understand and what we heard about heaven, mangin reality sa kabuhi naton. Abyan, don't assume sang imo kaluwasan. Himoa ang imo kaluwasan nga mangin patod ina paagi sa imo nga pagkabuhi sa Ginoo. Paggamit ikaw, hindi ikaw magpatuyang sa imo kabuhi, because it's very hard nga aton ihambal sa bilong kalibutan that we are Christian. We are saved and yet we are still doing sinful things. Una, makita naton rin, they enter into the peace and rest. Ang mamangkot, ano ayhan kasigurado ang tao nga butangan niya ang cross niya, rest in peace? Is that the assurance nga siya gidman balang mapalangit? I tell you, bisan wala pa na sang rest in peace ang imo nga cross kung ikaw mapatay, subong palang nga buhi ka pa, nakabalo ka gid that you are resting in peace for eternity sa Ginoo, tungod nga baton mo siya nga imo Diyos sa personal nga manuluwas. Gintuuhan mo siya. Ambal diri sa Isaiah 57 verses 1 and 2, the righteous perish and no man takes it to heart. Merciful men are taken away, while no one considers that the righteous is taken away from evil. He shall enter into peace. They shall rest in their beds, each one walking in his uprightness. And then, aton bala nga makita bala that someone who really waiting sa sinang ation, mambal naton wala iya sang pagkabalaka sa iya tagipusoon kaguna-una. Kabalugid siya. And second, they go to be with the Lord. Abyan, basi nahadlok ka because no one could help you sa tion nga nagkinahanglan ka. Ang Diyos nga aton natuuhan subong later, aton siya makaupod. Ambal rin sa Philippians chapter 1, verses 21 to 22, for to me to live is Christ, and to die is gain. But if I live in the flesh, this will meant fruit from my labor, yet I shall choose, I cannot tell. Abyan, ang aton pangamuyo, hindi lang naton basahon, hindi lang naton tun-an ang kamatuoran nga sa pulong sa Ginoo. But what we want to experience in the future, nga aton ginatanaw in the future, that we will be with the Jesus. Humble three, they go to be with the Lord. And in the last year, they are blessed to be at rest from their labors. Abyan, let us endure whatever pada nga mga struggles ang aton agyan. Let us endure. Don't quit. Trust God. Put your all to God.
una-una gid siguraduha ang imo kaluwasan sa Ginoo. In Revelation 14:13, then I heard a voice from heaven saying to me, "Write, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, that they may rest from their labors, and their works follow them." Bisan ano naton nga paninguha abyan, hindi naton ma-experience ang rest nga tumod diri sa pulong sa Ginoo, the eternal rest. Rest knowing that we have that real peace sa Ginoo. Kaupod naton siya. And wala na yasang labor. But everything there is praising, worshiping God, knowing that that is His promise to us. Unang promisa sa Ginoo sa aton. Abyan, kabayang ang promisa sa Ginoo mangin reality man sa imo later. Hindi ini magapabilin nga istorya lang. Patuda ang imo kaluwasan sa Ginoo. Kung ikaw, maambal mo na dugay na ikaw nga naluwas, abyan, if you're struggling with whatever kind of struggle, maybe pain, maybe sore problem, just continue to trust in that God. Our God is faithful. Our God is good. Hindi paghimua ang pulong niya as a story, like a fantasy story, but make His word as being a true word promise nga padayon nga nag-encourage, nag-inspire sa imo kag sa akon sa pag-alagad sa Ginoo. Don't waste your time. Don't waste your days, months, years, but make it fruitful. Just follow Him. Give your life to Him. Surrender your life to Him. Let us enjoy serving the Lord. Let us pray. Father, we thank You for Your word. We thank You on how You help us to understand the reality of life. Salamat, Ginoo, nga padayon Ikaw nga nagatudlo sa amon. Lord, ayan may mga abyan kami nga wala pa nakatugyan sang kabuhi sa imo, buligi palihog, Lord, nga mahangpan ini nga ila matugyan man ang kabuhi nila sa imo fully. Pangayuan nila kapatawaran ang ilang mga sala. Tuuhan nila Ikaw nga ilang Diyos. Batunon nila Ikaw nga ilang Diyos sa personal nga manluwas. May harap man ayhan, Ginoo, nga may mga abyan kami nga dugay na sa pag-alagad. Dugay na nga tuon na kilala sa imo. Nagaagom sa mga hindi mahangpan nga mga sirkumstansya. And yet, Lord, give them understanding. It is normal, natural sa amon na maka-experience na, knowing that you are still in this world, but the blessed hope sa tagatagsa sa amon, that the real peace, amon maagom Ginoo dito sa langit ng ginaman mo, kaupod Ikaw. No labor anymore, but rather praising, worshiping God. Bless Your word in our hearts. In Jesus' name I pray.